Hallelujah. Saktong-sakto dahil alam mo, in LCC, we are so blessed sa revelation that yung kingdom, the dominion that once was lost sa atin ay nirestore na ng God. Do you believe? Naibalik na po sa atin ang kapangyarihan. Naibalik na sa atin the original design of God bago magkasala si Eva at si Adan ay ibinalik na ng Diyos sa atin. Meaning to say, we have all the capacity, we have all the power to possess the land. Ayan ang title natin ngayon, Possess the Land. Ano ibig sabihin ng possess the land? Sasapian mo ng Espiritu. Acquire, kuhanin, claim. Ala, kita mo to ha? Even though yung power and authority nasa atin na, ay pakinggan mo to mabuti ha? Kahit na alam mo kung ano yung karapatan mo, alam mo kung ano na yung pwede mong makamtan, kung hindi mo siya gagamitin, kung hindi mo siya kukuhanin, bali wala. Tama mali? For example, pinamanahan ka ng lolo mo. Kung ikaw ay pinagpala na mayroong lolo na milyonaryo, na pinamanahan ka ng lahat ng ari-arian niya, binilin niya doon sa may abogado niya, na lahat ng ari-arian sa'yo ipinapamana. Authority yon, nasa iyo na lahat yon. Alam mo, yes, pero wala kang ginagawa. Hawak mo yung papel. You're just celebrating sa paper, pero wala kang ginagawa. Pinagmamalaki mo na napakayaman ko, ako na sinasakin na yung kayamanan ng lolo ko. Pero wala kang ginagawa. Hindi ka pupunta sa bangko, hindi mo inaayos. That paper will remain a paper. Tama po ba? Hallelujah. Same thing, church. Oo, naibalik na sa atin yung kapangyarihan, naibalik na sa atin ang dominion. Pero si Lord, hindi niya po tayo kinreate para maging spoon-fed Christians. Alam niyo ba yan? We were not created na nakatayo lang, ibubuhos ang masaganang pagpapala na wala kang gagawin, bubukas mo lang bibig mo. Hindi po ganun yun. Alam mo, minimeditate ko nung kahapon, 2 days ago. Nasa Genesis 4 ako nun eh. Minimeditate ko yun. It's all about Cain and Abel. Akala ko ang revelation ko doon is about patayan eh. Kasi patayan yun eh. Pero alam mo kung revelation na binigay sa akin ni Lord doon? It's about work. Abel is a shepherd. Siya yung unang-unang shepherd. Tagapangalaga ng mga hayop. Cain, anong work niya? Tiller of the ground. Magsasaka. Meaning to say, bago sila magpatayan, talagang may trabaho na silang ginagawa. Tama mali? Sino nagturo sa kanila yung mag-work na yun? Si Adan. Why? Because Adam fully understand na nilikha tayo ng Diyos, dinisenyo tayo ng Diyos to work the land. Andito ba kayo nung pinrich ko yung Genesis 1:2? Balikan nyo sa YouTube yun. Makikita nyo doon na hinanda na ng Diyos yung lupa, pero sabi niya, wala pang ulan, wala pang tumutubong mga grains. Why? Kasi wala pang tao. Wala pa raw tao na mag-cultivate ng land. Eh, pastor, akala ko ba yung hard labor, produkto lang yan ng sumpa? Sinumpa ang lupa na paghihirapan na daw sa pawis at dugo. Pero before pa yung sumpa, before pa yung fall, ano ba sabi ng Lord? Let them have dominion. Kayo ang mamahala sa mundo. The authority was given to man. Even binigay ng Diyos ang kapangyarihan kay Adan upang pangalanan ng lahat ng hayop. Walang pakialam si Lord doon. Kung bakit naging aso ang aso, sisihin mo si Adan. Hindi yun binigay ng Lord. Ikaw ang magpangalan. Sabi, the authority is there. Now, ibinalik na po sa atin ang authority. So, paano naman natin i-apply sa buhay natin yan? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. So, let's start. Numbers chapter 13, verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Ito po yung sitwasyon after bumalik nung 12 espiya na nagmanman sa bayan ng Kanaan.
Tiningnan nila kung kaya ba nilang sakupin, kung talaga bang totoo na mayaman yung lugar. Sa 12 na nag-espiya, tanging si Joshua at si Caleb lang ang nagsabi na, pumunta na tayo ngayon din at kuhanin natin ang lupa na binigay sa atin ng Diyos. For we can certainly do it. Mamaya babalikan natin yan. Church, kaya nga sabi ko, it's so fitting, ang galing, na sila yung nag-testimony dalawa to inspire everyone. Kung feeling mo na ikaw yung pinakawalang kwentang tao dito sa bubong na to ngayon, kung feeling mo ikaw yung pinakawalang kinabukasan, kung feeling mo ikaw yung pinakamahirap, kung feeling mo ikaw yung super parami lang ng tao, yung pinapatay sa mga pelikula, this is a message for you. This is a message of hope for you. Na kung paano naging tapat ang Diyos sa buhay nila, kung paano naging tapat ang Diyos dati pa, ngayon at forever, tapat din ang Diyos sa buhay mo. Now, let's start. Bakit nagkaroon ng lakas ng loob itong si Caleb? Nasabihin na, come on, we should go and take possession. Bakit nagkakaroon ng lakas ng loob ang isang Kristiyano? Bakit ang lakas ng loob nila na sure sila na ibibigay ng God yung pangangailangan nila? Bakit sure sila na ibibigay ng Lord even the impossible? Even your wildest dreams. Why? Dahil may pangako ang Diyos. Ay, ewan ko sa'yo. Our faith is not based on our circumstances. Our faith will never be based sa ating backup, sa ating mga, sabi nga ni Fres, wala siyang mga kamag-anak. Now, forever may mangyari, sasalo sa kanila. And praise God! God is more than enough. Kaya hindi mo pwede sabihin na, alam mo, hanggang dito lang tayo, pre. May promise ang Diyos. Hello? Ngayon, kailangan alam mo yung promise ng Diyos. Because if you know the promise of God, magkabali-baliktad man ang mundo, kaya mong tayuan ang pangako niya. Hindi ka magmumukhang baliw na nangangarap. Hindi ka po baliw na nangangarap. Ikaw po ay isang Kristiyanong nananampalataya. Sabi ni Basi sa kanya, wala ka ba pananampalataya? Parang si Jesus yun. You of little faith. So tingnan natin, saan ba nakuha ni Caleb yung lakas ng loob niya? Sabi sa Exodo 6:8, dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham. Ito yung Exodus, nung paglabas nila Moses sa Egypt. Bakit kaya na-convinced? Kaya yung maraming tao sa Ehipto na sumama kay Moses. Why? Kasi may pangako si Moses na galing sa Diyos. Ano raw pangako? Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. At iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Hey, listen. Ito, pakinggan mo ha. Ang pangako ng Diyos, binigay generally. Hey, ang pangako ngayon, this time, sabi nga ni Nanay Ason we are all hearing the same message. We're all singing the same songs. Tama? We are all seeing the same pastors. Pero bakit yung iba, lumalakas, yung iba humihina? Why? Because the message and the promise na binabato, iilan lang ang sumasalo. Hey! That promise of God, binigay yan sa buong bayan ng Israel. Sabi sa Levitico 20:24, ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa. Bago tayo pumalaot, I want you to take a moment and think about ano ba ang pinanghahawakan mong pangako ng Diyos sa'yo ngayon. Ay nako. Kung feeling mong ang dami mo nang na-receive kay Lord, sabihin ko sa'yo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Start the year. Ganda, sana na-inspire kayo sa ginagawa ni Brother Del. Start the year listing down your hopes, your dreams, your wildest dreams. At huwag niyong maliitin ng Diyos. Totoo yun Minsan kasi para sure ball, kukunin mo yung mga maliliit lang.
Hindi po ganun yun. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, and my God is able to do immeasurably more than you can ever think or imagine. Even in your wildest dreams, sa the message, according to the power that is working within you. There is a power who is at work inside you. Kailangan mong buhayin yon. Kailangan mong buhayin yung banal na spiritong nasa iyo. I-encourage ka. Hindi mo na kailangan minsan na encouragement ng iba. Dahil kung lagi ka naghahanap lang ng encouragement ng iba, minsan madidiscourage ka pa. Masalamat ka kung may mga kapatiran ka na nag-encourage sa'yo, mga pastor, may mga talagang best friend ka na nag-encourage sa'yo. Thank you, Lord, for those people. Pero may moment talaga na wala ka na kahit sino pa, kundi ang Diyos at banal na Espiritu lang, sapat na. Totoo. If you're always looking for validation sa ibang tao, talaga naman babagsak ka. Next. Numbers. Sinungaling po ba ang Diyos? Sabi ko kanina, take a moment to reflect. Ano pa ba talaga pinangahawakan mo kay God? Ako, even sa panahon ngayon, when I started na maging Kristiyano 2006, up to this moment, meron akong pinangahawakang pangako ng Diyos. So big. That's why I'm still here. Sabi ko nga nung Sunday, this is my resolution. Ito ang resolution ko ngayon. Nakunin mo na ang lahat sa akin. Totoo. But I will stay in the presence of the Lord. I will stay in His I will stay in His promise. I will stay believing na one day, sabi niya sa Philippians 1:6, He will make it into completion. Everything that the Lord has started in your life. Dati may nagtanong sa akin, nag-Bible study kami dati sa Manggahan. May nagtanong sa akin, bakit ka ba nagtsatsaga sa church? Alam mo, isa lang nasabi ko sa kanya. It's not about the church, but it's about the hope that the Lord has put in my heart. And I want to see that hope manifest and come into pass. Hope that is seen is not hope at all. Sabi po sa Romans. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutaparin. Don't ever think for a moment na kinalimutan ng Diyos yung pangako niya sa'yo. Maaring nagtatagal, sabi sa Habakkuk chapter 3, maaring nagtatagal, pero tiyak daw na mangyayari. The revelation speak for an appointed time. There is an appointed time for your promise. Huwag mong ibasa yung appointed time mo sa appointed time ng katabi mo. Mafo-frustrate ka. Bakit sila nandiyan na? Bakit sila nauna na? Feeling ko lost na ako. No. God is not bound in time. Tayo lang yon. Ay. Minsan talaga si Lord, meron siyang mga apparent delay. Alam niyo ba yon? Remember one day, si Lazarus, best friend ni Jesus yun. Kababata ni Jesus yun sa Bethlehem. Kasama ni Martha at Mary. Sila yung mga talagang naglatag sa bayan tumanda. Isang araw si Lazarus nagkaroon ng critical illness. Siyempre, ikaw pa ba naman si Mary at Martha? Ikaw ang pinaka-close kay Jesus. Mantakin mo yun. Isipin mo kung si Presi, si Martha, si Del, si Jesus. Nagkasakit yung kapatid ni Presi. Si ba kapatid mo? Si Abel. Nang matindi. Knowing that this Jesus Christ is healing maraming tao na hindi niya kakilala. Miraculously. Lahat ng dinadala raw kay Jesus gumagaling. Si Presi, best friend ko yun. Pero yung kapatid niya may sakit. Nagpadala ng messenger si Pres papunta kay Del. Sabi niya, si Abel, punta mo, malubha na. Siguro kung tayo yun, sa ating normal na pagiging tao, dahil malapit na malapit sa ating tao,
Talaga naman, kahit wala pa sigurong eroplano nun, talaga naman magmamadali tayo. Tama, mali? But Jesus Christ, sabi sa verse, stayed there 2 days. Yung yung babae nga, si, pangalan nun, yung may anak na namatay. Naglalakad si Jesus, binisi-bisi, talaga naman, pinuntahan na agad ni Jesus eh. Pero ito, best friend niya, mga kaibigan niya, he delayed. And after 2 days, sa kanya niyaya yung mga disciples niya, tara, punta na tayong Bethlehem. Pagdating nila sa Bethlehem, Lazarus is already dead 4 days. Siguro kung ikaw si Martha, sama ng loob mo talaga. Bad trip ka naman, pre. Ibang tao, di mo kakilala. Nagmamadali ka pa pag... Yung centurion nga hindi naman Hudyo. Nung may sakit yung kanyang servant, sabi mo, pupuntahan mo. Hindi ka na nga pinapunta ng centurion, sabi mo, just say the word. And my servant will be healed, gumaling. Sana man lang, sinabi mo na lang doon. Bakit? Di ba si Martha, sinisisi si Jesus? If you were just here, my brother could have not died. Ay, sabi ni Martha, sinisisi si Jesus kung nandito ka lang, hindi namatay ang kapatid ko. Ang sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Hallelujah. So alam natin yung storya doon. Shortest verse in the Bible. Jesus wept. Bakit pinakita ni Jesus ang pag-iyak? Para ipakita kay Mary at Martha may concern siya. Martha, hindi kita pinabayaan, promise. I delayed this because I will do something more glorious. Something more na higit pa sa ginawa ko sa lahat. Hindi ko lang pag-agalingin si Lazaro. Bubuhayin ko siya. And why it took 4 days? Isipin mo to 4 days that time, mabaho na yun. Tama, mali? Hindi naman uso dati yung So, inaagdas-agdas na yun. Kung ang kinamatay ni Lazarus is cancer, tumor sa kung saan man. Pag pinagaling yun, wala na siyang tumor. Pero nung binuhay si Lazarus, from deceased body, decayed body, lahat ng iba niyang sakit, damay na, nabuhay siya, perfect. Tingin mo ba kung komang siya, nabuhay siyang komang pa din? No. Nabuhay yun na talagang, tingin mo ba kung malabo yung mata niya nung namatay? Binuhay siyang malabo pa rin na mata? So if God, kung feeling mo nade-delay yung pinagkapray mo kay Lord, kasi pinaghahandaan ni God yung malaking testimony mo. Palakpakan nga na si Lord. Thank you, God. Oh, I love it. Hindi sinungaling si Lord. Ang hirap kasi sa atin, pag tumatagal, feeling na natin ayaw ni God. Iba na lang, Lord, ito na lang. Lilitan ko ng onti. Baka kasi God, masyadong malaki ito para sa'yo. Ito na lang, lilitan ko. Lalo pong tumatagal yun. Kasi sabi, ang taong pabago-bago ng isip, huwag daw mag-expect na magre-receive ng kahit ano sa Diyos. So kung meron ka pinangahawakan sa Diyos, kahit gaano ka-imposible yan, ikamatay mo man yan, tayuan mo yan. Kaya ang dali mong masway-sway. Tama? Kasi hindi ka naninindigan sa pananampalataya. May makita ka lang na offer ng iba, masaktan ka lang ng Pero kung may pinangahawakan ka kay God, kahit isa lang, yun yung motto namin dati. Nung mga bata pa kami. Kahit isa lang na pangako ng Diyos sa pinangahawakan mo, hindi ka tatalikod sa Kanya. Ay, ewan ko sa iyo. Sabi sa Isaiah 55:11, favorite verse ko din to, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tuto pa rin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Hallelujah. That's why it is very important for you to know what is the Word of God spoken to you. Ayan na. So let's go back to the story. Numbers 13 ulit. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ito na yung storya kanina. Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at sugo mo sila upang manmanan ang Kanaan. Ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kahit mula sa ilang ng paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman.
Ayan na yun, yung 12 na yan, hindi ko na po isa-isahin. Ang importante lang po dyan, si Caleb na anak ni Jephunneh at si Oseas na anak ni Nun. Si Joshua po yun. Yan. Oseas, Hosea, Joshua, Joshua. Lahat po yan variant ng Jesus. Alam niyo ba yun? Kaya kung Joshua yung pangalan ng ano mo, Yeshua rin yan. Oseas, Hosea. Yan, variants po yan. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Each tribe, kumuha ng representative, si Moses, para i-check yung Kanaan, Promised Land. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Bago lumakad ang mga espiya, sila ay pinagbilinan ni Moises. Sa Negev kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain, tingnan nyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan nyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matibay na muog at wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob, at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Kumbaga, sinasabi ni Moises, tingnan nyo kung sinungaling ang Diyos. Tingnan nyo kung totoo yung sinasabi ng God na yung lugar na pagdadalan sa atin is a land flowing with milk and honey. Sige, tingnan nyo. Pagdating sa Kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa Pasong Tamo, Pasong Hamat. Umahon sila ng Negev at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila ang mga angkan ni Ahinan, Sesai at Talmai. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay 7 taon ng lunsod bagong Zoan. Tandaan niyo po yung Hebron. Mamaya may share ako tungkol sa Hebron. Bago ang Zoan sa Ehipto. 23. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Saan ka nakakita ng isang ubas na 2 tao bumubuhat? Alam niyo ubas? Isang buwig ng ubas, 2 tao bumubuhat. Gano'ng kalaki yun? Ng isang bunga raw, gaulo. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na yun ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng 40 days, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayan ng Israel na nagtitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita mga uwi nilang bungang kahoy. Eto na, mag-start na po tayo. Reporting. Yes, the 12 spies, na-confirm nila ang promise ng God na yung lugar talaga namang flowing with milk and honey. Sabi kasi sa promise ng God, titira kayo sa mga bahay na hindi kayo nagtayo. Malalaking bahay kasi mga higante nandun. Talaga naman, totoo. Yan na. Number 1. Lack of faith demands assurance. Hey! Pag kulang ka sa pananampalataya, gusto mo muna ng assurance. Totoo kaya yung sinasabi ng God? Totoo kaya na payayamanin ako ng Diyos? Siguro kailangan tulungan ko muna si Lord. Magpapahinga muna ako sa church ng onte. Mag-focus muna ako sa work para ma-receive ko yung promise ni Lord. Lack of faith demands assurance. Tingnan natin. Sa Deuteronomy 1, bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay. This is Moses. Inaano niya. Ito yung malapit na nilang pumasok doon . Bilang pagsunod sa utos ni Yahweh, nagpatuloy tayo ng paglalakbay mula sa Sinai. Pinasok natin ang napakalawak at nakakatakot na ilang bago tayo nakarating sa kaburulan ng mga Amoreo. At narating nga natin ang Kades Barnea. Sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng Amoreo sa lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Verse 21, tingnan nyo. Ang lupaing ito'y inihanda na niya sa atin. Pinrepare na ng Lord ang para sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, pinrepare na ng Lord. Do you believe that God has prepared the best for you? God has already prepared what is for you. Sabi nga ni Del kanina, what is for you will always be for you.
Kung ano ang sa'yo, mapupunta talaga sa'yo kung kaya mo talagang magantay at manampalataya. Hay, lalo kung si Lord nagsabi. Ngayon, huwag na kayong magkatubili, ni matakot man. Sakupin na ninyo agad iyon tulad ng ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. Supposedly, church, sakop agad yun eh. Kaya naman talaga eh. Ngunit, tingnan nyo to hiniling ninyo na magpadala muna tayo ng estuya. Teka lang. Akala ko si Lord yun nagsabi na magpadala ng estuya. Yung pala yung mga tao ang humiling na magpadala ng espiya. Ibig sabihin, wala silang tiwala sa salita ng Diyos. They need proof. They need assurance na mangyayari. They want to see kung talagang totoo muna bago sila lumusob. Akala natin dati si Lord lang pala may gusto na ispayan nyo. Kahit hindi nila ispayan yun, kung may tiwala sila sa Diyos, papasukin lang nila yun. Kasi binigay na ng God sa kanila yun. Ang daming word ni Lord, papaunahin ko yung mga anghel ko dyan, asamahan kayo. Upang pag-aralan kung paano natin papasukin ang lugar na iyon. Dito tayo magaling. To see is to believe. And that is not faith. Sigurista, hindi kayang magtiwala ng 100%, hindi faithful or totoo ang lapit sa Diyos. We will all be tested in time. Do you believe? Faith is always being tested. I believe na lahat po na nangyayari sa atin is testing. We are in an endless test. After mong mapasangin sa amin, isa na naman. There's always proving. Always proving. Ako ba nagsabi niyan? Hindi. Verse po nagsabi niyan. Sabi, if gold pinapadaan sa apoy just to know if it is pure, much more our faith. Sabi, lagi pong dumadaan sa testing and trial just to know kung talagang totoo. Hallelujah. Ang pananampalataya ay katiyakan. You're sure. Whatever happens, you're sure. Kahit na pagbali-balik ta rin ang mundo, sure ka, itataguyod ka ng Diyos. Sure ka. Alam mo, I'm so blessed. LCC, right now, our head pastor has a vision to extend, has a vision na, kasi nga the more we extend, the more the vision is big, the more the provision is needed. Tama? The more na kailangan ng maraming provision. Tanong, saan manggagaling ang mga provision na yon? Because God will bless each and every one of us. Alam mo, ang lakas na revelation sa akin yan. Pagpasok ng New Year, I receive a vision na galing sa Diyos. Alam mo, narinig ko kay God, ride the tide. Merong tide of blessing na ibubuhos ang God. We need to ride the tide. Ay, ewan ko sa'yo. Huwag ka makontento na hanggang dyan ka lang. No. Huwag mong maliitin ang God. God will open up windows of heaven. Ibubuhos ang masaganang kapala sa bawat isa. Sabihin mo, kasama ako doon. Totoo. Ay, nako. Ako, na-excite ako bigla eh. Sinong gagamitin? 2023, ang daming bless ng God sa LCC ng wagas. 2022 pa lang, 2023. Kahit kailanman si Lord hindi naging pababa. Ewan ko sa iyo Si Lord lagi pataas. Laging pataas. Glory to glory to glory. Ganun po siya mag-bless. From grace to grace, glory to glory. So kung marami kang nakitang na bless last year, ganun din. This year mas doble pa ang blessing na ibibigay ng God. You just need to believe. Ang hirap pa sa'yo eh. Pananampalataya na lang, wala pa nga, kine-question mo na. Totoo, ewan ko Yung mga unbelieving and unfaithful Christian, ganun mag-isip. Paano kaya? Ito lang naman ako. Ito lang ang pamilya ko. Ito lang naman, wala. God allowed it. Tinestify na nga ni Presi kanina on how they started. Ay, ewan ko sa inyo Ay, ewan ko sa'yo.
Thank you, Lord. Meron po ba ritong ginaganahan ng Espiritu? Sarap, no? Nakakabuhay, no? Lack of faith brings doubt, fear, and tremble. Kapag kulang ka sa pananampalataya, talagang doon papasok ang pagdududa, takot, panginginig at kaba. Remember when Jesus Christ walked on water? Peter, sabi niya, Lord, if it is really you, command me to come to you. Come, sabi ni Jesus. Lumakad si Pedro sa tubig, hindi. Bakit? Because his eyes are focused to Jesus. As long as our eyes are focused to the Lord Jesus, meron tayong faith. Amen? Hey, huwag kang magmayabang na ang taas ng faith mo. Na yung faith mo inborn, wala pong ganon. Huwag mo sabihin yung faith mo galing sa school, wala rin ganon. Huwag mo sabihin yung faith mo galing sa effort mo, wala rin ganon. Hindi na nabibili ang faith. Faith, ay nako, wala pong faith na nakukuha kung saan-saan. Pero nabasa ko sa Biblia, sabi, Jesus Christ is the author and the perfecter of our faith. Hallelujah! As long as our eyes are fixed on Jesus, faith is arising. Nabubuhay ang pananampalataya hanggat nakatingin tayo kay Jesus. Kaso nga lang, pag kulang yung pananampalataya natin, makikita natin ultimo hangin. Sabi sa Bible, when Peter saw the wind, he starts to sink. Nung eyes niya nakafocus kay Jesus, nakakalakad siya. Pero nung binaling niya sa problema, reality speaking, ang daling magpaka-Christian pag wala pa tayong malaking responsibilidad. Ang daling magpaka-faithful kapag estudyante ka pa lang, wala ka pa pamilya, jowa-jowa lang. Lalo kung mag-isa ka lang. Eh ngayon nga, ultimo estudyante. Stress na rin sa buhay. Wala pa yun sa totoong laban ng buhay kapag talagang bit-bit mo na yung sarili mo. Kapag ikaw na yung responsable sa buhay mo. Pag nagpamilya ka na, nagkaroon ka na ng anak, makikita mo totoong laban ng buhay. Kung ganito na maliit pa lang responsibilidad mo, uugoy-ugoy ang pananampalataya mo, no wonder, tumindi-tindi lang ng onte yung problema mo ng buhay, ang bilis mong mawala. Saan? Sa pananampalataya. Remember the parable of the sower? Yung mga nalaglag daw sa batuhan, mabilis mag-sprout, mabilis umusbong. Pero dumating daw ang tindi ng araw, mabilis din nalanta kasi walang pundasyon. That's why I want to encourage each and everyone, especially kayo mga young people. As early as now, ng mga estudyante pa lang kayo, hindi pa kalalaki, ganun kalalaki mga responsibilidad nyo sa buhay, siguraduhin niyo, itatag ninyo sa pananampalataya ang buhay nyo. Hindi yung ganito pa lang kayong estudyante, ang bilis-bilis yun ang Etong mga to, nung mga estudyante yan, ay nako. Na-witness ko kung paano talagang naglalakad. Sabi ko nga, nung mga estudyante pa yung worship team before, pagbaba pala ng jeep, nagtatakbuhan, hindi lang malate. Ganun po yung mga puso. I'm not comparing this, hindi ko minimenos yung mga bagong worshipers ngayon, yung mga bagong mga. But I want to encourage you guys. Eh kung sabihin mo naman, ba't naman ako pastor? Napakatagal ko na, parang wala nangyari sa buhay ko. Hindi po lahat ng puno pare-parehas ng season. Tandaan mo yan. Hindi po lahat ng tao pare-parehas ng testing. Iba-iba po yan. Pero iisang tapat na Diyos ang kumikilos. Ay, ewan ko sa'yo. Kaya nga sabi ko kanina, do not base yung circumstansya mo base sa circumstansya ng iba. Kailangan nakabase lang po tayo sa Panginoon. Yan. Next. Sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at tutuklasan namin ito'y mayaman at masagana. Take note, ang mga nagsasalta rito, mga Kristiyano, mga pinili, the 10 out of 12. Sabi naman, confirm pastor. Oo, kayang gawin ni Lord. Natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon.
Ngunit, etong hirap sa mga doubting Christian, laging may ngunit. Laging may but. But, if I will not do this, kung hindi ko gagawin to, kung hindi ko isasakripisyo to, kung hindi... Ito nga lagi ko sinasabi sa worshipers Pray, pray for a life, pray for a work, pray for a business, pray for anything. Lalo ngayon ang saya ngayon sa LCC, why? Dati kasi ako, ang higpit ko sa mga worshiper, talaga naman, kulang na lang sabihin kong, huwag na kayong mag-aaral. Hindi, kulang na lang sabihin ko na, yung mga trabaho nyo, mga kaagaw ng ministry yan. Ganun yung mga mindsetan dati. Ngayon, ganda nung binuksan ng God yung mindset natin That each one of us, we need to rule in our respective places, in our respective kingdom. We need to excel in whatever endeavor that we have. Why? Because we need to live the glory of the name of our God. But always, siguraduhin yung kasama si Lord. Walang kwenta ang success without the Lord. Walang kwentang yumaman na hindi kasama si Lord. Bakit? Hindi ko ba kayang pakasensohin ng God na kasama siya? Kaya. What profits a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Tandaan niyo mabuti yan. Kaya pag-pray niyo mabuti, Lord, I believe. I believe. Totoo. Ay, nako. Sakop, eto na, ng mga Amalekita, ang Negeb, ang kaburulan at titira naman ng mga Heteo, Jebuseo, Amereo, mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat katabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb, church. We may all facing the same circumstances. For example, sa workplace, lahat kayo iisa na stress, iisa ng pero pwedeng ikaw iba yung nakikita mo. Alam mo ba 'yon? Sa sitwasyon mo, akala mo lahat talagang bagsak na, down na, kawawa ka na. Pero pwedeng iba ang nakikita mo. You may choose to look sa negative side, parang yung 10. Majority yun. Nagkaisa yung majority. Nang i-report natin yung negatibo. Sa dami ng positibo na nakahanda, ang nilagay nila sa puso nila yung negatibo. Kinonfirm ba nila na totoo? Kaso nga lang, para lang tayong tipaklong doon. Pag lumusob tayo nun, kakainin tayo nila ng buhay. Yung sabi. Pero pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo. May we have the spirit of Caleb na kayang patahimikin ang negatibo sa paligid natin at makita na kasama natin ang Diyos. Hello! Kahit naman hindi mga higante yung nandun, kung hindi sila sasamahan ni Lord, talo sila. Tama mali. Ay nako, kahit puro alien pa yung tao doon, pag sinamahan sila ng God. Ang sabi niya, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Itong sinabi nila, malalaking tao nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila, ilalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila'y mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Alam mo, masakit dito? Kung ikaw may ugali doon sa 10, pwede kang maka-impluwensya ng iba. So be careful whom you are listening to. Siguraduhin mo ang sinasamahan mo, positive at faith-based ang lumalabas sa bibig. Kasi pwede, sabi, bad company corrupts good character. Tama? Bible po yan. Ano nangyari? Sabi sa chapter 14, nalungkot ang buong bayan ng Israel. Supposedly, they're just waiting for the 12 to come back. And they're rejoicing. Why? Kasi alam nila, pagbalik na itong 12, papasok na tayo doon. We're just waiting for the confirmation na totoo. O, kinonfirm naman, kaso nga lang, may bad report na sinabi. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto kaya sa ilang, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan.
sa atin ni Yahweh. At bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Hello? Ang daming Christian bumabalik sa dating pagkatao. Totoo. Why? Sa tagal ng pag-aantay, offended, imbis na yung maganda na nakikita, puro negatibo na yung nakikita. Kasi pag negatibo ka na, kahit si Joseph Prince pa magsalta rito sa harap, maririnig mo negatibo na din. Kahit si Pablo pa mapunta rito, maghahanap ka ng negatibo. Ang masakit dito, para kang cancer na kapag nagsabi ka doon sa may pananampalataya, imbis na ma-uplift, baka nadadamay pa. May we all have the spirit of Caleb and Joshua. Thank you, Lord. Alam mo nangyari? Lahat ng 20 years old pataas nung panahon na yan, except for Joshua and Caleb. All of them, hindi nakapasok sa promised land, including Moses. Only Joshua and only Caleb. Hi, hallelujah. Ibig sabihin pala, even though the promise is already given, kasama ka dun sa promise eh. Meron din palang chance na hindi mo ma-acquire. Because of unbelief. Meron daw akong kasama dito na ma-acquire ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah! Tibayan mo ang puso mo. Whatever. Sabi ko kanina sa inyo, alalahanin yung Hebron. Moving forward, after 40 years, pumasok na sila Joshua at Caleb. Question. Bible quiz. Sino ang pinakamatandang nakapasok sa Promised Land? Mimili ka na lang kay Joshua sa Caleb. Aray ko. Mimili ka lang sa dalawa. Si Joshua at si Caleb. Pero pinakamatanda si Joshua. He was already 100. Nung pumasok sila sa Promised Land. Caleb was 85. Ito, malapit. Sila yung pinakamatanda. Joshua is the leader. Caleb, matanda na 85. Isipin mo mga kasama niya, mga bata, talagang mga malalakas, mga talaga namang may init. Remember Hebron? Ano raw meron sa Hebron? Giants. Mga higante nakatira sa Hebron. Alam mo kung anong gustong kuhanin ni Caleb? Hebron. Kasi yun din ang pinangako ng Diyos na mabibigay sa kanya. Sabi yung paa na nilakaran mo nung inispiya mo yon, yung land na nilakaran mo, ayun ang sayo. Siya ang umakad sa Hebron. At wala siyang pake kahit puro Goliath yung nandun. Sabi niya, Joshua, send me. Mas malakas pa ako ngayon kaysa nung 40 years old ako. Oh, hallelujah. Anong ibig sabihin dyan? Sometimes the promise ay magtatagal. It took him 40 years. 45 to be exact. Ang tagal. Ang tanong, na-fulfill ang promise? Hindi. Na-fulfill! Hallelujah! Huwag kang manghinawa. Antay-antay din. Now, real faith brings confidence and courage. Ito ang totoong pananampalataya. Hey, ang tindi-tindi ng problema mo sa buhay. Ang dami mong pangangailangan. Ang dami mong heartaches, ang dami mong pains, ang dami mong troubles. Ang dami mong shortcomings, ang dami mong iniiyak araw-araw. Pero dahil may pananampalataya ka, meron ka pa rin kumpiyansang tumayo araw-araw. Meron ka pa rin tapang. Nakarinig na ba kayo mga Kristiyano para raw baliw? Kasi alam ng mga tao yung pinagdadaanan mo eh.
Tapos nakikita ka, kakapostura ka pa. Totoo. Maporma ka pa. Nakapabango ka pa. Sa mga lakad, ikaw talaga yung ano. Hindi ka po baliw. Meron ka kasing faith. At ang totoong taong may faith, kaya niya ng isa pamuhay yung pinapanampalatayaan niya kahit wala pa. Hello? Hello? He can stand to the place kahit wala pa siya doon. I remember yung preaching ni Pastor Lucky last week. Vision, sabi niya doon, it could be out of reach, but it should not be out of sight. Ganda! Hanggat natatanaw mo, yung pananampalataya mo, pinananampalatayaan mo, sapat na yun. You can stand on it. That's why sabi nga ang prayer with thanksgiving. Ang prayer daw dapat may thanksgiving. Alam mo bakit? Kailangan mo nang ipauna yung thank you. That's faith. Ay, ewan ko sa'yo You will pray with thanksgiving because you know God will answer it. Nagtatagal man, tiyak na mangyayari din. Kailangan magte-thank you. Pag nakita mo na, hindi na faith yun. Sigurista na yun. Kaya nga wagas tayo mag-worship Ay nako, mapapansin mo, ang mga wagas mag-worship kasi yung tataas ng pananampalataya nila. Totoo. Nakakaya naman kay Lord. Nasasaya ka pag andyan na yung gusto mo. Tama? Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan. 3 times na po yung verse na yan, kung napapansin nyo. Na nagre-reklamo na noon kay Moses. Sabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Pag sinabi ni Lord, gawin mo na. Isa po yan sa key. Dahil, minsan may nagpipray ka Minsan may sagot si God Kaso ayaw mo yung sagot. Tama? Hindi yan Lord Hindi naman niya yung pinag-pray ko Ang sabi, si Lord, iba yung thinking niya. His ways is not our ways. His thoughts ay hindi yung thoughts natin. Tayo, maliit lang yung gusto Si Lord, talaga naman, laki ng plano niya You're praying, you're hoping, and you have faith that God will give you a prosperous life. Pero yung buhay mo ngayon taliwas sa pinananampalatayaan mo. Puno ng hirap, puno ng hinagpis, puno ng sakripisyo. Alam mo bakit? Sinungaling ba si God? Hindi raw, may verse yun. God is just building your character. Hey bro, God is just building your character. Ang laki ng inaantay mo kay Lord Sa tingin mo ba yung character mo ngayon, pasok doon sa malaking inaantay mo? Okay, evaluate mo mabuti yun. Ngayon, ay nako, kaya nga sa kingdom of God daw, pababaan. Dahil yun ang pinakamabilis na way. That's the highway para mapabilis yung mga pinagpipray mo. Minsan ang hirap kasi, hindi mo pa nakukuha hindi ka pa umaasenso, hindi ka pa yumayaman, hindi ka pa masyadong okay sa buhay. Pero yung ugali mo, nagbago na. May ganun. Paano pa kung bigla na lang dumating, di mas lalo ka na. Si Lord matalino. Lagi ko po sinasabi sa inyo, kasi hodang mamatay kang dukha, maligtas ka lang. Tama? Bakit kaya hindi umaasenso yung tao? Why? Alam na God, matalino si Lord. Alam ni God, onting blessing, wala na. That's why, young people, tandaan nyo itong mabuti. As early as now, i-convince nyo yung mga sarili ninyo na payayamanin kayo ng Diyos. Pero nakatapak pa rin mga paa nyo sa lupa. Totoo. Totoo. Kasi pag yung na-reach mo na yung pinnacle mo, hanggang doon ka na lang. Ang key dito, pababa mo pa habang binibless ka ni Lord, mas lalo ka bumababa. Kasi the more ka raw bumababa, the more ka namang itataas ni God. Tandaan mo po yan. That's the secret. So kung nagtatagal man yan, okay lang yun. Relax lang. Antay-antay lang. Remember David? Ang kaharap niya, higante. Mga lahi ng anak. Anong sagot ni David sa kanya? Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok
Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. David, hindi niya nakikita yung laki ni Goliath. Ang nakikita niya yung laki ng Diyos niya. Hindi niya nakikita yung gravity ng problema. Ang nakikita niya yung salvation ng Panginoon. Nagtataka ba kayo? Di ba kayo nagtataka bakit pinangalan kay Lord is Jesus? Bakit Jesus ang pinangalan sa Kanya? Kasi ang ibig sabihin ng Jesus is Savior, Deliverer, Rescuer, Save. Hallelujah. So kahit gaano kalaki, kahit gahigante man yung problema mo, kung ikaw ay may totoong pananampalataya sa Diyos, makikita at matatamasa mo pa din ang mga wagas na pangako ng Diyos. Do you believe? Amen! Hallelujah! Kahit gaano pa kalaki yan. Naway magkaroon ka po ng resolution sa buhay mo. Hindi, Pastor, kasi ang dami kong pinananampalatayan kay Lord. Kaso ang binibigay sa akin, puro problema. Hindi mo po naiintindihan, kapatid. Kaya mga problemang yan ang binibigay ng Lord. Why? Anong sabi sa Romans? It will produce unto us perseverance. Tama, mali? Nabasa niyo ba yun? Romans 5? Our sufferings will produce unto us perseverance. And our perseverance will produce unto us, what? Character. And our character will produce unto us what? Hope. And hope does not disappoint. Oh, kabisado ko yan, di ba? Romans 1-5, oh. So habang dumadami yung problema, God is allowing it. Naniniwala po ba kayo na inaalaw ni Lord yan? Yung mga dumaan sa'yo, inalaw ni Lord yan. Because meron kang lesson na dapat matutunan dyan. Alam mo bakit ang tagal? Ang tagal mong matuto. Subukan mong matutunan yung dapat mong matutunan. Iba naman, next na. Tama? Sa mga teacher dito, ipapaulit-ulit mo ba yung exam mo, linggo-linggo, kung nakita mo naman perfect na lahat ng mga estudyante mo? Of course not. Hihirapan mo na, tama? Or iba naman na. Oh, thank you, Lord. We need to trust God's unfailing love. Ayan po ang real talk dyan. Hello. Kung hanggang ngayon hindi ka pa konbensido sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, darating ka rin po sa punto ng buhay mo na wala nang ibang matitira sa'yo, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Totoo. God loves me so much. Sabihin mo nga, mahal na mahal ako ng Diyos. With confidence, mahal na mahal ako ng Diyos. Amen. Trust God's promises and faithfulness. Magtiwala ka lang, kapatid. Minsan kasi ang hirap sa'yo, hindi mo alam yung pangako ng Diyos. So, ibang usapan na yun. Tama? Ngayon, pag di mo alam ang pangako ng Diyos, magsimba kasi. Basa-basa din ang Bible. Makipag-usap sa mga Kristiyanong may pananampalataya. Tama? Kasi pag nakausap mo may pananampalataya, ang lalabas dyan, faith eh. Yung mga pinanghawakan nilang promise, ay nakaka-encourage yun ah. At nakakahawa yun. Nakakahawa ang faith. Magtiwala ka doon, church. The revelation awaits an appointed time. Sabi sa Habakkuk 2:3. It speaks of the end and it will not prove false. Though it linger. Nagtatagal man daw. Wait for it will certainly come and it will not delay. Oh, hallelujah. Kahit akala mo delay na, sa timeline ni Lord, hindi pa. Parang si Mary at Martha, akala nila delayed na si Lord. Patayin na eh. Pero sa timeline ng Diyos, hindi pa. Hindi ka pa nahuhuli, kapatid. Huwag ka mag-alala. Relax mo lang yung ano mo. Relax. Huwag ka masyadong especially young people, this is a message talaga na marami for you guys. Sabi ko, hindi nagkataon na sila yung nag-testimony ngayon. Ilang years na kayong Christian? 18 years. Sana, the next 18 years, 36 years, tuloy-tuloy lang. Tama? Paano kung bata-bata ka pa lang, ugoy-ugoy ka na? Huwag niyong gawing huwag niyong gawing pastime ang church. Hey,
Huwag niyong gawing palipas oras in church. Seryosohin ninyo ang bawat naririnig ninyong salta ng Diyos, bawat pangako ng Diyos, seryosohin niyo po yan. Totoo ang Diyos. Kahit hindi niyo kami seryosohin mga pastor, walang problema. Basta seryosohin niyo ang Diyos. At yung mga pangako niya. Dahil totoo po yan, hindi nakikipagbiruan ng Lord sa atin. Kapag ang sinabi namin na hindi na galing sa Biblia, huwag mo seryosohin yung kung gusto mo. Pero pag ang sinabi galing sa Biblia, we're just a messenger of God for you and for us. Kami mismo mga preachers natututo. Hindi, pastor, dapat practice what you preach. Dapat perfect ka na agad, pastor. Bago i-preach yan, dapat perfect ka na. Pare-parehas na po tayo na nag-aaral at natututo. Tama, mali? Ay, hallelujah. Thank you, Lord. Napanood niyo ba yung interview ni Ogie Diaz kay Ed Lapis? Sabi ni Ed Lapis, sabay-sabay po tayo na natututo. Mas higit nga po sa aming mga pastor. Kasi ang testing at trial sa una na, bago namin ma-preach sa inyo, naranasan na namin. Sabi nga ni Pablo, Pablo na yun. Sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi na-attain ko na ang lahat at naabot ko na. But one thing I'm doing, sabi niya, ano raw yun? Forgetting what is behind and straining to move forward. He's pressing on towards the goal. Oh, hallelujah. May kasama ba ako nag-press on dito? And our last verse, may this give encouragement sa lahat ng mga umahawak sa pangako ng God. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging. Dahil dito nakakasagot tayo ng Amen! Hallelujah! Palakpakan si Lord! Thank you, God! Hallelujah! And to God be the glory po.